Mapagpalang araw, kaibigan. Happy Pentecost Sunday. Purihin ang Diyos. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. Sila ay mga MMD noon. Ano yung MMD? Mga mahina, mangmang at duwag. Ngunit dahil sa Espiritu Santo, sa isang idlap, sila ay naging triple M. Matapang, malakas, marunong. Kung minsan, kapatid, ikaw at ako ay mangmang, mahina at duwag, MMD. Marahil meron ka ring mga karamdaman. Meron ka sigurong cancer, may sakit sa puso, sakit sa atay, o sakit sa kidney. Ikaw siguro ay nagdadialysis. Miracles can happen, kaibigan. Ang katawan natin ay nilikha ng Diyos. The fingerprints of the Creator are all over our body. At bilang mga Kristiyano, ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Inangkin na ng Diyos ang ating katawan mula pa nung tayo ay nabinyagan. Kaya kapatid, walang imposible. Kung meron kang pananampalataya, ikaw ay gagaling magkakaroon ng milagro sa araw na ito, Pentecost Sunday. All things are possible to those who believe. Noong tayo ay tumanggap ng kumpil o kumpirma, tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Marahil, maalala mo kapatid, sinampal ka ng obispo. Yan ay bahagi ng lumang ritual na palatandaan na ikaw ay isa ng ganap na sundalo ni Kristo. Kumbaga, parang hazing yung pagsampal na yon. Ngunit tinanggal na ang bahaging yon sa ritual ng kumpil. Di ba ang mga sundalo ay alagang-alaga ng kanilang mga general? Kagaya ngayon, ang mga sundalo at mga pulis ay alagang-alaga, napaka-espesyal sa Pangulo. Ikaw din kapatid, sundalo ka ni Kristo. Ipagtatanggol ka niya, aalagaan ka niya, hindi ka niya pababayaan, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Basta gawin mo lang ang kanyang ikasisiya at kagustuhan, maging JDH ka, Jesus Die Hard. Ipaglaban mo ang kaharian ng Diyos, ipagpatuloy mo ang misyon ni Kristo. Huwag na huwag kang maglingkod sa ibang hari. Paglingkuran mo lang si Kristo, ang tunay na hari, at paglingkuran mo ang tunay na reyna, ang ating inang Birhen. Oo, kapatid, ikaw ay sundalo ni Kristo. Pero alam mo ba, ikaw din ay isang general. Sino ang mga sundalo mo? Ang mga 3.7 trillion cells sa loob ng katawan mo. Pinaglilingkuran ka mula pa nung ikaw ay isang bata. Sa araw na ito, magkakaroon ng Pentecost sa loob ng katawan mo. Bawat isa sa mga cells na yan ay tatanggap ng apoy ng Espiritu Santo. During the meditation a few moments from now, let the light of the Holy Spirit heal each and every one of those cells in your body and give you new life. Amen? Paalala bago simulan ang meditation, tiyakin lamang na ikaw ay nasa tahimik at ligtas na lugar at hindi ka nagmamaneho. At depende sa iyong karamdaman, kumonsulta ka muna sa iyong doktor tungkol dito. And for best results, siguraduhin lamang na maglaan ng 30 minuto para sa gawaing ito araw-araw. Maaaring gawin ito na nakahiga o nakaupo, pinakamabuti sa recliner. Now close your eyes. Feel the pull of gravity below you. Feel the weight of your body against the chair. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, come Holy Spirit, come Mama Mary, be with me during this meditation. Come, my guardian angel, protect me from all evil. Huminga ng malalim, inhale through the nose slowly, 1, 2, 3, 4, tigil hininga, 1, 2, 3, 4, ilabas ang hangin, 1, 2, 3, 4, tigil, 1, 2, 3, 4, inhale once again. Feel the air entering your body and going out like the waves along the beach. Be aware of your heartbeat. Pakinggan mo ang pitik ng iyong puso. Now, I want you to focus on my voice. Relax. Now, flex your muscles. Tighter and tighter and tighter.
Relax all your muscles from your head to your toe, and then release. Altogether relax. Once again, inhale, exhale, relax. Relax your jaw, yung medyo bukas ang iyong bibig. I-relax mo ang iyong leeg. Command the muscles in your shoulders to relax. Sa iyong mga braso, sa iyong mga kamay, sa iyong mga daliri. Relax your chest. I-relax mo ang iyong tiyan, baywang, mga hita, paa, at ang iyong talampakan. And I want you to focus on my voice. Empty your thoughts. Make your mind blank. And now, you can feel some tingling in your fingers. At nararamdaman mo na parang bumibigat ang iyong katawan. Ikaw ay isang maliit na bata, niyayakap ka ni Inang Maria. Siya'y tuwang-tuwa sa iyo at ikaw ay nasa kandungan niya. Kayong dalawa ay nasa upper room. Kasama ninyo ang mga 11 apostles na nagdadasal. At dumating ang Espiritu Santo. Bigla kayong may narinig na malakas na hangin at bumaba ang Espiritu Santo sa bawat isa at nagpakita ang mga apoy na hugis dila sa itaas ng ulo ng bawat isa. Ikaw ay namangha, ang Espiritu ay hangin at ilaw. Once again, inhale, exhale. Ilabas ang mga tension ng iyong katawan, mga muscles. Ilabas ang iyong mga sakit, karamdaman. Huminga ng malalim. At sa mata ng iyong isip, pagmasdan mong pumapasok ang Espiritu Santo sa iyo na parang isang ilaw. Pumapasok ang ilaw ng Espiritu Santo sa iyong ilong, sa iyong mga baga. Ang ilaw ay dumadaloy sa iyong mga ugat at sa iyong dugo. Ang ilaw ng Espiritu Santo dumadaloy sa iyong buong katawan. Ang iyong puso ay punong-puno ng ilaw ng Espiritu. Ilaw ng pag-ibig. Pagmasdan mo ang gawain ng mga bahagi ng iyong katawan. All these quiet processes within your body have started long time ago when you were formed in your mother's womb. Bago ka isinilang, ikaw ay pinili na ng Diyos. Nakita ka na ng Diyos at inangkin ka na ng Diyos. Ang katawan mo ay inangkin ng Diyos. Ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo. Now I would like you to focus on the world inside you and forget the world outside you. Ang iyong katawan ay binubuo ng bilyong-bilyong mga sel. Lahat sila ay mga lingkod mo, mga sundalo mo, mga trabahador mo. Ikaw ang kanilang general. You are an army. Ikaw ay pinuno nila. Sabihin mo sa lahat ng mga cells na yan, patuloyin ang Espiritu Santo sa ating katawan. Bawat isa sa inyo, purihin ang Diyos, purihin si Kristo, purihin ang Espiritu. Once again, take a deep breath, inhale the Holy Spirit, inhale the light, and
Exhale. Ilabas mo lahat ng pait sa iyong buhay. All the bitterness, the anger, despair, the fear, the aggression. Marami sa iyong mga cells ay pagod na, sugatan o napilayan sa pagdaan ng mga taon. Itutok mo ang iyong malay sa bahagi ng katawan mo kung saan mayroon kang karamdaman. Tignan mo ang mga maliliit na sundalo at trabahador mo doon. Pagmasdan mo ang ilaw ng Espiritu Santo na nagbibigay liwanag kung saan sila'y matagal nang nasa dilim. Pagmasdan mong tuwang-tuwa ang mga cells na nakakakita na ngayon sa ilaw ng Espiritu Santo. Parang kuryenteng nagpapaandar muli sa mga makinang nagsisilbi sa iyong katawan. Pagmasdan ang mga brigada ng mga cells na parang bilyong-bilyong mga sundalo na handang sumunod sa utos ng Espiritu Santo. Iba-iba ang hugis ng mga cells. Merong pabilog, may octagonal, may cylindrical, meron ding T-cells. Iba-iba rin ang kanilang mga kulay. Pagmasdan mong lahat ang mga sundalo mo na nakatayo sa harapan mo. Naka-attention sila sa iyo. At ngayon, mayroong apoy na hugis dila sa ibabaw ng bawat isa. Yan ang Espiritu Santo na pumapasok na liwanag sa bawat isa sa kanila. Huminga ka ng malalim. Bawat malalim na hininga mo ay nagpapalakas sa mga sundalo mo. Lumiliwanag, pinapalakas ang iyong puso, mga kidney, mga baga mo, mga mata mo, mga muscles mo, mga buto, at lahat ng mga bahagi ng iyong katawan. Kinukumpuni ng mga cells na yan ang mga bahagi ng katawan mo na may karamdaman. Pagmasdan mo ang iyong mga tagapagtanggol, ang mga special troops sa loob ng katawan mo. Every single day, every single minute, they are serving you. At ngayon, bawat isa ay punong-puno ng power of the Holy Spirit. Pagmasdan mo silang nakikipaglaban, pinapatay nila ang mga virus, nililinis nila ang iyong katawan, at inaayos nila ang mga bahaging sira. Araw-araw, mula nung ikaw ay maliit pa lamang, ito na ang kanilang naging gawain. At ngayon, dahil sa Espiritu Santo, ang mga cells ay naging mas malakas pa. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa kanila ng kanilang super weapons. Isang munting patak ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay sapat na upang pagalingin ka. Dumadaloy ngayon yan sa iyong buong katawan kasama ng Espiritu Santo. Pinapagaling na niya ang iyong karamdaman. Pinapalakas niya ang iyong muscular system, cardiovascular system, skeletal system, endocrine system, ang iyong nervous system, at higit sa lahat, pinapalakas niya ang iyong immune system. Napakaliwanag na ilaw ng Espiritu Santo nandyan sa iyong puso. Katabi ng iyong puso ang thymus gland, kung saan nagmumula ang immunoglobulin A. Ang immunoglobulin A ay isang antibody na napakalakas panlaban mo sa virus. Now once again, greet those tiny creatures inside your body. These amazing workers, brave soldiers protecting you, serving you each day, each moment. They have always served your needs. Now be present to tend their needs. Listen to them. Pakinggan mo kung ano ang pangangailangan nila. Let them feel your love right now.
Tell them you are grateful to them. Pasalamatan mo silang lahat. Just one word of sincere gratitude from you means a lot to them. The Holy Spirit will now make them work together more harmoniously. Enjoy the peace they create within you. Feel their love for you. Pagmasdan mo silang sumasayaw, nagkakantahan, nagpupuri sa ating Diyos. Now once again, take a deep breath. Inhale through your nose and exhale through your mouth. I'd like you now to bless yourself. Put your hand on your chest. Ngayon, matapos pumasok sa iyo ang ilaw ng Espiritu Santo sa mga mata ng iyong isip, tignan mo ang mga maitim na anino na naglalabasan mula sa iyong katawan. Ang mga anino na yan ay nagliliparan na parang may tinatakasan at tinatakbuhan. Ngunit agad-agad silang nasusunog ng espiritu ng galit, puot, pagkasuklam, kalaswahan, pagkainggit, immoralidad, paghihiganti, kayabangan, katakawan, katamaran, kasinungalingan, kasakiman, paninira, lumalabas mula sa iyong katawan. Ang espiritu ng alak, sigarilyo, droga, pornography, milyong-milyong mga itim na lobo lumalabas sa iyong katawan. Mga itim na lobo ng mga malungkot na karanasan mo mula nang ikaw ay bata pa. Mga kalungkutan, depression, takot, mga negatibong isip at maling paniniwala na natutunan mo mula pa nung ikaw ay isang bata. Mga masasakit na salita na narinig mo. Mga salitang nagpababa sa tingin mo sa sarili mo. Mga napakaitim na anino ng mga kapalpakan mo sa iyong nakalipas. Ngayon, pinapatawad mo na ang mga nanakit sa iyo, ng abuso sa iyo, ng iwan sa iyo. Damhin mo ang lalo pang lumiliwanag na ilaw ng Espiritu Santo sa katawan mo at sa kaluluwa mo. Nag-uumapaw na kaligayahan at kapayapaan ang nasa iyong puso sa ngayon. Damhin mo ang ilaw na nagmumula sa iyong katawan. Isa ka ng napakaliwanag na ilaw na nagniningning sa iyong kapaligiran. Sinabi ng Panginoong Jesus, "You are the light of the world." Tunay nga, ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Magtatagumpay ka sa iyong buhay, anuman ang pagsubok na darating. Makakamit mo ang mga pangarap mo. Marami kang matutulungan, marami kang maiaambag sa mundong ito. You are full of potential. You have a great destiny that awaits you. Ang ilaw ng Espiritu Santo ay ilaw ng pag-ibig. Your heart is now pumping with energy, with divine power. The power of love, the power that created the universe. The most powerful force in the universe is in you. Kaibigan, damhin mo ngayon ang kapangyarihan na nasa iyong katawan. Ikaw ay pinapalakas, hinihilom, pinapagaling. Tuluyan nang nawala ang mga mabigat na dinadala mo sa mahabang panahon. Damhin mo ang pagpapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Pakinggan mo ang mga salita na nagmumula sa mga bibig ng ating inang si Maria. Huminga ka ng malalim at hayaan mong dumaloy sa iyo ang pagpapatawad ng Diyos sa mga taong nanakit sa iyo. Ang pagpapatawad sa iyong mga magulang, kapatid, anak, asawa, kamag-anak, kaklase, sa iyong ex, sa iyong katrabaho, kapitbahay, mga kritiko at mga kalaban. Sabihin mo sa bawat isa sa kanila, "I forgive you and I ask you to forgive me."
At pakinggan mo rin ang bawat isa na nagsasabi sa iyo, I forgive you and I ask you to forgive me. Ang ilaw ng Espiritu Santo ay nakatutok ngayon sa iyong ulo na parang apoy na hugis dila, parang laser beam. Pinupuno ka niya ng karunungan. Ginagamot, pinapalakas ang iyong mga brain cells. Pinapalakas niya ang iyong self-control, self-mastery. The Holy Spirit is now purifying your mind. At ngayon, ang Espiritu ay naroroon na kung saan mayroon kang iniindang sakit. Each breath, each heartbeat relieves the pain and sickness in your body. You are now a new person. Tuluyan nang nawala ang iyong lumang pagkatao. Ikaw ay tunay ng kagaya ni Kristo, punong-puno ng Espiritu Santo. At the count of 5, you will open your eyes. You will wake up stronger, feeling better than before, ready to serve God and the church. 1, 2, 3, you may now move your fingers. 4, open your eyes. 5, you are now a new person. Congratulations. Happy Pentecost Sunday.